Ledger, isa sa mga books of accounts na ginagamit ating mga taxpayers para sa bookkeeping ng ating business. Pero ano nga ba ang ledger at paano ba gamitin ng tama ang BIR Ledger Books of Accounts? At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So sa recording po ng ating business transactions, meron po tayong tinatawag na journals and ledger. So kahit anong books of accounts po yung ginagamit nyo, whether manual books of accounts, ito po ang tawag po dito ay manual books of accounts, computerized books of accounts at loose leaf books of accounts, dalawa po yung kategory ng ating books of accounts. Journal and ledger. Ito po yung ledger natin. Makikita nyo may title po ng ledger. At ito po yung journals. Kadalasan po meron siyang title na columnar. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay ledger. Ano nga ba ang ledger? By definition po, based on Section 2 ng ating Bookkeeping Regulation RR number B1, ledger is a book of final entry to which are posted the classified accounts or items of all transactions entered in the journal or its equivalents. So lahat po ng transactions daw entered in the journals or its equivalent, ito po yung journals natin, yung ating mga columnars, we have the cash disbursements journal, we have the cash receipts journal, whether BAT ka or non-BAT, and we have the general journal natin. So, lahat ng transactions daw na nai-record natin dito, ang tawag po dito ay Book of Original Entries, yung journals natin, ipoposted daw natin sa ating ledger. So, hindi ba madodoble yun, sir? Kasi ni-record na natin yung transactions natin sa journal, bakit pa natin siya ipopost dito? Ito po yung purpose niya. Ang general ledger po, para sinesegregate po natin siya. Kasi po dito sa journal natin, halo-halo po yung ating recording ng transactions. Halo-halo yung sales, halo-halo yung expenses, halo-halo yung cash. So, hindi po natin malalaman magkano yung running balance or yung ending balance ng ating cash, yung ending balance ng ating sales, monthly sales natin, quarterly or annual sales, yung mga expenses natin, particular expenses, magkano at the end of the month, quarterly or annually. So, yung mga original entries natin na recording of business transactions dito sa ating journals, kailangan po natin siyang i-organize dito sa ating ledger by posting the original transactions recorded in our journals dito sa ating ledger na tinatawag. So, kagaya po nito, yung green sa isang basket, yung purple sa isang basket, yung red sa isang basket, yung orange sa isang basket, yung yellow sa isang basket. So, makikita nyo po dito sa loob ng ating ledger, ayan po. Nakadesign po ito para i-organize yung mga na-record natin na business transactions from our journals into ledger para malaman natin yung ending balances. Further, sabi po ng bookkeeping regulations natin, under po ng Section 4 ng Bookkeeping Regulations, Journals, Ledgers, and their equivalents, sabi niya po dito, the ledger, like the journal, may consist of one book, the general ledger. Ito po yung general ledger natin, GL. Its equivalents may consist of several ledgers such as customer's ledger, creditor's ledger, stock ledger, and such other books as the taxpayer may find convenient for his business. Pero in practice, hindi namin nire-recommend na mag-equivalents pa tayo ng ledger o magdagdag pa ng panibagong ibang ledger. Enough na po itong isang ledger natin na tinatawag ay general ledger. Sa practice po, sa company namin, isang ledger lang ginagamit natin. Tapos pag naubos siya, magre-renew lang tayo. Tuloy po natin. All entries in the journal, ito po yung mga journals natin, yan, must be posted to the ledger. Pag sinabi posted po, i-transfer. Tata-transfer natin siya. Isa-isa. Yung mga na-record natin mga business transaction dito, yung mga sales, pag-iisain mo siya dito sa ledger para naka-organize siya, malaman natin yung total natin ng monthly, quarterly, or annual. Must be posted to the ledger not later than 7 days from the date of the transaction. So, yun ang deadline na sa bookkeeping, 7 days. Not every day or the following day or 5 o'clock in the afternoon of the following day. Mali po yun. And shall be classified in the ledger so as to show the assets, liabilities, capital, and the operating accounts. Pag sinabi pong operating accounts, yun yung income and expense. From which a balance sheet and a profit and loss statement covering the operation of the business can be prepared.
Yun po ang purpose kung bakit tayo nag-organize o sinesegregate natin isa-isa yung mga na-record nating mga business transactions from journal into ledger, ang tawag doon ay posting, para makapag-prepare tayo ng balance sheet. Kasi sa balance sheet, kailangan ng ending balance. Kailangan din natin ng profit and loss statement or income statement, yung mga ending balances doon na nilalagay natin annually sa financial statements natin na required attachment sa annual ITR. Dito po siya manggagaling sa ledger. Yun po yung purpose ng ledger for preparation of financial statements. Kasi sa financial statement, kailangan natin ng ending balances, yung total at the end of the month or at the end of the year, depende sa gusto ninyo. But in the case of compliance sa Bureau of Internal Revenue, yung required attachment sa annual ITR ay annual financial statements. And no entry shall be made in the ledger or its equivalent unless said entry originates from the journal or its equivalent. So, bawal manghula. Lahat lang na-record natin dito na business transactions sa journals, yun lang ang ipoposting natin o ito-transfer sa ledger. So, bawal kang manghula ng mga iba't ibang transactions sa ledger. Dapat kung ano lang nandito sa journals, yun din dapat na sa ledger. Ito po yung sinasabi na classified accounts. Dapat po meron kayong chart of accounts. Yung sinasabi dito sa section 4 natin na classified in the ledger so as to show the assets. Hindi pwedeng kasing assets lang ilalagay mo. No. You must classify anong klaseng asset yon. Example, assets po natin, cash in bank, cash on hand, petty cash, merchandise inventory, accounts receivable, or supplies not yet used. Makikita nyo po yan sa ating chart of accounts. Ngayon, dun sa ating chart of accounts po, pwede po kayo gumawa sa company nyo or gumawa na po kami ng sample nating chart of accounts. Ito po yung chart of accounts natin. Sa mga RWB book owner po natin ng bookkeeping po, bat seller of service to. Meron tayong bat seller of goods, non-bat seller of goods, saka non-bat seller of service. Meron po tayo dito sa loob na chart of accounts. Ayan po. Na pwede nyo pong gamitin sa company nyo. Pwede kayo mag-add, pwede kayo mag-minus, depende sa company ninyo. Yan. Ayan po, may mga chart of accounts tayo ng asset. Specific asset, hindi general na asset. Hindi ka pwede gumawa ng classified account dito sa ledger na general asset. You must specify anong particular asset yon. Ito po. Ito yung mga particular assets natin. May mga explanation na rin siya. At nilagyan na rin po natin ang account number for control purposes. Pag nagsisimula sa number 1, ibig sabihin asset yon. Yung ating account number. Tapos ito naman po yung liabilities natin. Nakaspecify naman yan sa ating bookkeeping regulation. Pag nagsisimula sa number 2, ibig sabihin yung account number nagsisimula sa number 2, ibig sabihin payable yun or liability. So, naka-specific siya, hindi lang liability. Tapos sa expenses po natin, ganun din. Nagsisimula sa number 4, ibig sabihin yan, expense yan. So, available po yan sa ating mga RWB book owner, whether bat goods, bat service, nandyan po yung ating chart of accounts, at pwede nyo pong kopyahin yon, pwede nyo pong gamitin sa sarili nyong company. Tapos, edit lang, add lang kayo ng new account title or mag-minus kayo ng new account title dito. Tapos, sa mga non-BAT, meron din po tayo sa mga non-BAT goods, non-BAT service na sa loob po ng ating RWB book. So, kung gusto niyo pong matuto kung paano po gamitin yung mga books of accounts natin, yung ledger natin, yung ating mga journals, o kaya naman ay subsidiary journals. Pagdating sa mga BAT-registered taxpayers, you have subsidiary sales journal and subsidiary purchase journal. We would like to invite you to invest our education. Yes po, mag-invest po kayo sa education ninyo. Kasi sa Bureau of Internal Revenue Tax Compliance, paulit-ulit lang naman yan eh. Next year, ganun din naman ang compliance. Next year, ganun din ang deadline. Next year, ganun din ang recording. So yung cycle ng BIR Tax Compliance, parang water cycle, paulit-ulit lang siya. Pero kung hindi mo alam yung paulit-ulit, nagiging difficulty siya, nagiging bottleneck siya ng business operations natin. So kung hindi kayo marunong mag-bookkeeping ng inyong business, iniimbitahan nga namin kayo na mag-aral, mag-invest kayo sa inyong education. So using our RWB book po, meron po tayo ditong chart of accounts nga, tsaka meron tayong practice set. Ito po may practice set tayo. May mga resibo tayo. May mga resibo po tayo, sample ng resibo ng sales, sample ng resibo ng ating expenses. Yan po. Para matuto po kayo kung paano mag-record ng business transactions
sa inyong books of accounts. May mga sample po tayo dito, mga practice set. So, ito yung pagka-practicean po ninyo, yung ating RWB book. Package na po ito, papadala po namin sa inyo, free shipping po tayo, kasama na po yung books of accounts natin. Ito po yung pagka-practicean nyo para matuto kayo sa actual business BIR bookkeeping ninyo. Pag nagkamali kayo dito, walang penalty kasi nagpa-practice pa nga lang kayo eh. So, if you are interested to learn more po, educate yung sarili ninyo, you may go to our website, atcbebe.com, to learn more and order your RWB book. Or you may message us on our new Facebook page, Accounting Tutorial Center Team ATC. Ngayon, hindi nyo po babasahin yung ating book para pag-aralan. Ituturo po natin to step by step using our exclusive na ATC videos on our website na ma-access lang. Wala po yun sa YouTube, Facebook, and other social media. Ma-access lang po yung mga exclusive content ng ating RWB books on our website. At package na po yun. RWB book po, pati yung ating books of accounts, package na po for your practice purposes, practice set para matuto kayo. Investment fee for our bot bookkeeping goods and service is 6,499 only. Package na po yun. Yung exclusive nating HTC videos, RWB book, books of accounts, and pre-delivery tayo nationwide. For non-bot naman, it is 4,999 only, one-time investment fee. Tapos kung meron kayong tanong sa pinag-aaralan nyo, meron kayong support, pwede po kayong mag-message on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, Team ATC. Meron po kayong support, wala pong bayad yun. Once na nag-avail kayo ng ating RWB book po. One-time investment fee only. Lifetime na po yung support natin hanggang nandito po yung Team ATC. Okay? Maraming salamat po. See you next time po sa mga helpful ATC tax tutorial videos natin. Please follow us and subscribe now for future tax updates natin. And my name is Mark Gordon Bumagat, your RWB teacher po, na laging nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. Bye-bye! See you po! And best now sa inyong RWB books. See you!